O mga kapuso, umuulan-ulan na, pero hindi pa huli. Para sa mga gustong gumimik ngayong summer, tiyak na papatok sa inyo ang Bundok Falls sa Davao del Norte na kaunti pa lang daw ang nakakapunta. Makapigil hininga rin ang ganda ng Asik-Asik Falls sa North Cotabato naman. Nakatutok si Steve Reynosan. Bagong summer spot ba ang hanap ng barkada? Tara na sa North Cotabato at may newfound wonder sa bayan ng Alamada. Ang dinarayo ngayon ng mga turista, walang iba kundi itong Asik-Asik Falls. Dalawang buwan pa lang daw mula nang madiskubre matapos bayuhin ng bagyo ang lugar. Nabuwal daw kasi ang malalaking puno at nahila pababa ang makapal na halamanan. Dito na ron natagpuan ang nakatagong ganda ng Asik-Asik. Dumadaloy ang tubig sa mga bato at mga gilid ng bundok, kaya tila nagmumukhang kurtina bago bumagsak sa ilog. Bukod sa crystal clear ang tubig, pwede rin daw inumin ang fresh na spring water. Pwede pang mag-picnic sa harap ng waterfalls at mag-ihaw-ihaw. May umanibagong diskubring talon din sa Davao del Norte, ang Bundok Falls sa bayan ng New Corella. Perfect sa mga gustong mag-refresh ngayong tag-araw. Konti pa nga lang daw nakakarating dyan. Sa ganda ng waterfalls, perfect na perfect sa mga mahilig magkodakan. 50 kilometro naman mula sa Davao City, mararating ang Pasig Agro Eco Park sa Santa Cruz, Davao del Sur. Binabalik-balikan ng mga bakasyonista sa nakaka-relax na ambience by the beach. Pati na rin sa pino at maputing buhangin ng Muntinpulo. Steve Delisa, nakatuto, 24 oras. Sa Amerika, nakakaaliw ang eksena ng isang bata at leon sa isang zoo sa Oregon. Yan po yung leon, ha? Tila takam na takam sa bata. Kaya pilit nga itong inaabot. Gayong may nakaharang na salamin sa pagitan nila. Gusto na nga siyang kagatin, no? Yan, naku talaga. Pero yung bata, hindi nasindak sa laki ng bibig ng leon. Tinititigan lang niya ang hayop at di natinag sa kanyang kinauupuan. Sa isang mall naman dito sa Bataan, salamin din ang hadlang para makaupo ang isang batang 2 taong gulang sa upuang kahoy. Kung ilang ulit sinubukan ng bata na siya'y makaupo. Pero dahil ngay salamin, ayun, paulit-ulit din siyang dumadaos-dos. Sinampahan ang kasong pang-aabuso ng bata o child abuse ng St. Teresa's College sa lungsod ng Cebu. Ang mga magulang ng 2 estudyanteng naglagay ng kontrobersyal na litrato nila sa Facebook. Kung inyong pong matatandaan, yung 2 estudyante na yun ay hindi pinagmatcha sa kanilang graduation. At yun ay dahil sa litrato na kanilang inilagay sa internet. Ayon sa eskwelahan, nagpabaya ang mga magulang. Kaya hindi nagabayan ng tama ang kanilang mga anak. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA News, Cebu. Naging malaking issue noon nang hindi payagan ng St. Teresa's College, Cebu City na makasama sa graduation ceremony ang 5 estudyante dahil sa mga lumabas na kontrobersyal na litrato nila sa Facebook. Ngayon, umaksyon ang eskwelahan laban sa mga magulang ng 2 sa mga estudyante. Sinampahan sila ng ISTC ng kasong child abuse dahil umano sa kanilang kapabayaang gawin ang kanilang tungkulin na gabayan ang kanilang mga anak. Sabi ng eskwelahan, nakita sa Facebook ang litrato ng mga minoridad na estudyanteng umiinom ng alak sa isang bar. Ang isa na ninigarilyo at ang isa rin nakita ang kanyang underwear. Kinonsinti pa raw ng mga magulang ang kanilang mga anak sa pagkakaroon ng immoral na buhay at nang subukan daw itong itama umano ng eskwelahan, sinampahan pa sila ng kaso ng mga magulang. It's a very difficult decision that the school officials had arrived at. What we would have wanted is a partnership between school and parents for the school to do its duty under the Constitution to shape the minds of these minors so they become persons of character. And for the parents to do as well their parental responsibility of supervising their children. Pero sagot ng mga nirereklamong magulang, inalagaan, ginabayan at pinalaki raw nila ng maayos ang kanilang mga anak. Ang binanamay lang ko, ilang gi-counter na nga gi-file lang nila og child abuse kay being a parents ana. Ang hitabo na ni nga sila day mas kamao na no amo pagpadako sa mga anak. Ha? Ug mao magaya nga kami ginika na sayop dami pagpadako sa mga anak.
Ila lang lagi papaso ang mga anak. Sayo, kami may sayop, dili masayop sa mga anak ka. Nag-aalala din sila sa trauma idinulot ng isyo sa mga bata. Akong daughter, mura na siya, kumbaga, sunog na ka ba? From a burning kitchen, murag sunog na gid siya nga. Kung pwede, di na ta maghisgot anak ma. Kung pwede, di na ta magstorya about anak ma. Di pa ni mahuman ma, magsige pangutana. Dugay kayo matog niya. Kung ako na karon is, nagdaot gid kanang The punishment, in fact, permitted to be imposed is expulsion. But look at the sanction imposed by the school after full measure of disciplinary, of due process. Simple exclusion from school activity, which at that time is the only remaining school activity is graduation ceremony. Alan Domingo, nakatutok, 24 oras. Abangan! Exclusive! Joey De Venecia, bakit kaya pinalitan ni Peping Cojuangco bilang Secretary General ng PDP Laban? Batang lumalaki ang ulo at nababaluktot ang likod. Nangangailangan ng tulong. At ang dugong Pinay na si Jessica Sanchez, pasok na sa top 4 ng American Idol. Walang pati na pagtutok dito lang sa 24 oras.